Meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Gensan. Report. Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radyo Bida Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon nang tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Gensan kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pighati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway. Siyempre, ginakondena na mo kini o kami nagasagit yun o justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban. Kay sa kabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS. Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis na investigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad. Hangyo gid ko sa iyaha matutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ko mga Ivan na amang gud digiri ginatawag na culture of silence. Although daghan nakakita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information kay lagi hadlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba inyong role, kamo ba among ginasaligan, dili lang atong mga law enforcement agencies, although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting impormasyon na makatabang sa paglutas sa kaso. Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.